Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon ng malakas. Napapuri para sa ating si Yahweh El Shaddai. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga sisters. At lalong-lalo na po sa lahat po ng mga nanonood po sa YouTube at sa Facebook po. Mamayang hapon po. Mamayang gabi. Amen. Handa na po ba tayong sa araw na ito? Handa na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Tayo po ay dadako na po sa unang bahagi po ng ating mga gawain. May baguhan po ba tayo? Darating. Amen. Kung wala na po tayong baguhan, tayo po ay dadako na po sa sharing portion po. Ang magpapatutuo po. Sino po mga pinagpala? Tayong lahat ay pinagpala. Kaya ihayag po natin ang ating pagpapala sa ating Panginoon upang tuloy-tuloy ang biyaya sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Sino po ang unang magbabahagi? Amen. Dito po tayo. Ay, meron na po. Susunod po kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh El Shaddai sa patuloy po niyang paggawa ng himala sa aming buhay, lalong-lalo na po sa kapatid ko na almost 1 po siya sa lung center. At maraming salamat po, Ama, dahil pangatlong buhay po niya yun na iyo pong pinagkaloob. Hallelujah. Tunay nga, Ama, na wala ka pong anak na pinababayaan. Kaya maraming salamat po at patuloy po ang kanyang kagalingan. At hindi lamang po yung aking isang kapatid, yung isa pong kapatid ko po ay magaling na rin dahil medyo naapektuhan din po siya doon sa nangyari sa isa kong kapatid. Pero salamat sa Panginoon at patuloy din po siyang naglilingkod sa ating Diyos. Kaya Ama, sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tunay nga kung ipagkatiwala natin ang ating sarili sa ating Panginoon ay wala pong imposible sa Kanya. Amen po ba? Sino pa po? Dito po tayo sa harapan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magandang hapon mga kapatid. Gusto ko lang magpasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai kasi answered prayer po ako. Dahil nung time na yung amo ko nung humingi ng, sabi niya sa akin na panalangin na nawa makapasa yung alaga ko bilang crew ng Cathay. So praise the Lord kasi last week nilagay ko rin po sa prayer request ko na nawa makapasa siya kasi nga nung time na unang niyang attempt, bagsak po siya sa medical niya kasi nga overweight siya. So inalagaan po namin yung diet niya at praise God kasi kahapon, ang sarap sa pakiramdam na kahit katulong tayo, yung mga amo natin na yung tagumpay nila ay ibinabahagi sa atin. Kaya kahapon habang nasa market ako, tumayog yung amo ko, sabi niya, salamat daw sa mga panalangin at natanggap po yung aking alaga bilang doon sa naka-in po siya sa Cathay Pacific at I hope na itong October magkakaroon na rin po siya ng training at pagiging isang piloto. Salamat sa Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Sadyang pag nagtitiwala talaga tayo sa ating Panginoon ay talagang ibibigay niya lahat ng ating mga kahilingan. Basta tanggapin natin ng buong puso at buong pananalig sa Kanya. Amen? Amen. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Sinong mga nakahanda ng makinig ng mabuting balita? Itaas ang mga kamay. Amen. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na. At ang gagamitin po ng ating Panginoon na maghahayag sa araw na ito ay ang ating elder disciple, Brother Bay Hernani Gonzales. At ang ating mananalangin ay Sister Juliet. At ang gagamitin po ng mga awit sa araw na ito ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise God. Hallelujah. Magsitayo na po tayong lahat at tayo po'y manalangin.
Hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin na iyong pinagkaloob, Ama. Salamat sa magandang panahon na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, narito kami, lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, kung kami may nakasakit ng aming kapwa sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po kaming ganap, Ama, mula ulo hanggang talampakan. Lalo't higit ang aming mga puso, Panginoon, na kung saan ikaw ay nananahan. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang sumakop nito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng na iyong iginawa sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos, kaya't kami naririto. Lord, itinataas namin ang araw na ito, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Ang iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa araw na ito, Lord God. Bless mo po, Panginoon, ito. O Diyos, at ang taong maghahayag, Panginoon, ang iyong lingkod na sinugo sa dakong lugar na ito ng Hong Kong. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, Ama. Patuloy na itago siya sa iyong kaningningan, O Diyos, at ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon, na siyang mapapakinggan namin sa araw na ito. Naway tumimo sa aming mga puso at isipan, magsilbing gabay ng aming mga buhay, Ama. Minsan pa, O Diyos, tinataas din po namin ang mga manggagawa mo sa Wednesday, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagkaisahin niyo po kami, Panginoon. Buklurin niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig mo, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo, Ama. Kaya't naman patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang iyong gabay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga attendees, Panginoon, ang mga nasa YouTube, Panginoon, sa Facebook, O God, ang lahat ng mapapakinig ng iyong mga salita, O Diyos. Bless mo po, Panginoon, ang lahat at ang lahat ng aming mga kahilingan sa araw na ito, Panginoon, ang aming mga prayer request, O God, na isulat man o hindi, Lord, alam mo, batid mo ang aming mga pangangailangan, Ama. Kaya't nananalig at nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos, ng lahat ng aming mga kahilingan, ang aming mga pangangailangan, ganon din ang aming mga pamilya, Ama. Alam namin, O Diyos, iingatan mo sila at pagpapalain katulad ng pagpapala na iyong ibinibigay sa amin, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo at pinagkakatiwala, Ama, ang araw na ito. Alam namin, O Diyos, 100% tagumpay kami sapagkat ikaw ay aming kasama. To God be the glory in Jesus' name. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, purihin natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ipalakpak ang mga kamay. Yung pong pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this day, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We thank you, Jesus, sa buhay namin, Panginoon. Kaya't kami naririto nakakatayo sa iyong harapan. Kaya't minsan pa, Lord, inaanyayahan namin at wini-welcome ang iyong banal na Espiritu sa dakong lugar na ito, Ama. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalangitnaan, O Diyos. Mangusap ka sa aming Panginoon. Patuloy na tulungan mo kami, Ama, O Holy Spirit, na mabuksan ang aming pakikinig, ang aming mga puso, aming mga isipan. Hallelujah. Praise. Come, Holy Spirit, renew me. Yes, Come, Holy Spirit.
Hallelujah! Muli natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Minsan pa, handa na po ba tayong umindak? Amen. Magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Tayo sumayaw sa ating nag-iisang hari, ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Woohoo! Woo! Praise the Lord! Sige po, sa ating mga kamay, palakpak. Sabayan niyo po kami mga kapatid sa pag-awit na may kasamang paginda. Ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay napupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah. 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 Woo! Praise the Lord! Tayo mag-cha-cha! Sige po mga kapatid, ating isayaw para sa ating Panginoon. Kasabayan ng pagtugtog ng ating kapatid, Brother Jeffy. Ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Tayo na. Kung galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at naawiting makalangit. Kung galak, nasasayaw, bilang handog ng papuri. Kung lakas, nasisigaw, luwalhati sa hari. Tayo na. Amen. Kung galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at nangawiting makalangit. Kung galak, nasasayaw, bilang handog ng papuri. Kung lakas, nasisigaw, nagluwalhati sa hari. Praise the Lord! Brother Jeff! Indak-inda ha. Hallelujah! Halle, hallelujah! Amen. Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Isa pa, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord. Tulingang kay saya, no? Kay sarap magpuri sa ating Panginoon. Napagod po ba kayo? Amen. Hindi daw. Ayan. Sa Next susunod Wednesday. polling Wednesday. Ayan. Tayo sasayaw muli. Amen? Praise the Lord. Hallelujah.
Patuloy po tayong, manatili po tayong nakatayo at itaas natin ating mga kamay. Tandaan ang ating pagsuko sa ating Panginoon. Na tunay nga, siya ang ating Diyos na inaalaya ng lahat sapagkat wala tayong magagawa kung tayo'y iwalay sa Kanya. Praise God. Sabi po sa Kanyang mga salita sa Psalm 19:1, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." Amen. Tunay nga na all the heavens is yours, O God. Salamat, Lord, sa mundong ito. Salamat, Lord, sa iyong mga gawa. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang lahat ng papuri ay tanging sa iyo, Ama. Amen. Hallelujah. Holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The
Praise God, purihin ang Panginoon. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, welcome. That the time when Christ was near, to the people could not see what Messiah ought to be. Through your words today, they just could not understand. Some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin na iyong pangalan, higit ka sa anumang kayamanan sa mundong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli, ang Wednesday group, narito sila upang patuloy na maglingkod sa iyo at makinig sa iyong mga salita. I-bless mo, Lord, ang iyong lingkod na mandaluyan ng iyong mga salita, ang mga mensahe mo na nais mo ipaabot sa kanila at sa mga taong makapakinig dito sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo, ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo'y narito na, di tayo iwasan na, tayo ay tutulong. Kanya purihin ang Panginoon, Si
at pag-asa ito sa tila nakahandang tulad ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Yeah. Hallelujah! God is good All the time. all the time. God is good. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin siya ng malakas. Alam mo yung pagpalakpak para sa Panginoon, for the Lord, huwag mo siyang tipirin. Give the best to the Lord. Yung pinakamatunog na palakpak para sa Kanya. Amen. Okay. Ngayon po, ang ating topic, maganda ito, no? Ang ating ebanghelyo kasi, riches in heaven. No? Dito po, ang ating pagninilay ay store up riches for yourselves in heaven. No? Doon ka daw mag-impok ng kayamanan sa langit. Huwag dito sa lupa. No? Kasi pag ikaw amoy lupa na. Okay, maunawaan natin kung bakit sinabi ni Lord na doon tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. Kami ni Brother Mike, mayaman na kami sa langit. I'm 42 years as a missionary. Siguro naman yung taong maliligtas doon sa pangangaral namin, puntos na namin yan, no? Okay. Our reading for the Gospel of St. Matthew chapter 6 verse 19 up to 21. Do not store up riches for yourself here on earth, where moth and rust destroy, and robbers break in the steel. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moth and rust cannot destroy, and robbers cannot break in steel. For your heart will always be where your riches are. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos at salamat sa Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita.
Hallelujah. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang Kasapatan ko. ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minalasan ang puso ko. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minalasan ang puso ko. Di na maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong Kailangan. pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong Kailangan. Amen. Palapakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak. Yan. So, magsiupo tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So, ngayon, atin pong pagninilayan itong ating topic. Ang ebanghelyo natin, kinuha po natin ang ating aralin, ang ating pagninilay sa verse 20. Yan ha. Sa verse 20, anong sinabi niya dito? Instead, store up riches for yourself in heaven. No? Doon daw tayo mag-impok. Ang salitang impok, magtago, mag-ipon sa bangko. Ang bangko naman yung mayaman, kasi ang mga pera ng tao, nilagay mo sa bangko, ang interest dyan per annum, kaliit-liit. Ngayon, ang bangko ngayon ang nagtitrade, ang bangko ngayon nagpapahiram, ang bangko ang nagninegosyo. So, ako naging sulsultan kasi ako, no? Ngayon, may binanggit ang Panginoon dito na huwag nating pakaibigin ang salapi. Kasi itong pera, kaya sabi doon, naninirang tanga, hindi pala tanga, hindi pala tanga. Iba po yung, isang ano lang yun, isang ano lang yung word tanga. Ang tanga ay, anong pangalan ng hayop na yun, ng kumakain ng papel? Tanga, tawag nun. Ipis. Pambira kayo. Pahirapan pa niyo yung sarili niyo. Ipis lang pala yun. Yan yung tanga. Siguro ang translator niyan ay Bisaya. Akala mo kung ano yung tanga. Sabi namang iba, tanga.
Ha? Isipin nyo, mayroong kuripot na tao, naglagay ng mga pera niya, pinasok niya doon kasi sa probinsya, hindi naman uso doon yung piggy bank, no? Yung alakansya. Doon yung kawayan, bubutasin mo, doon mo lang ihulog yung mga pera. Tuwang-tuwa ka naman yung tanga. Ha? Alam mo ba, malapit na puno yung kanyang taguan ng pera, nagtipid naman yung tao. Araw-araw, ayaw kumain ng masarap, puro tuyo. Kaya nanunuyo siya eh. Ha? Pag kinain mo lagi tuyo, tingnan natin kung hindi ka matutuyo. Amen? Alam mo, ang nangyari, kinain ng tanga yung kanyang pera at ang ningat-ngat yung numero. Hindi na po yun mabibili, hindi na po mapapalitan kasi ang nasira yung numero ng pera. No? Amen? Anong mensahe doon? Ang tunay na kayamanan dapat i-balance mo. Ha? Huwag mong tipirin ang sarili mo dahil sa pagtitipid mo, ayaw mo nang kumain ng masarap, ayaw mo kumain ng masustansya, yon nagkasakit ka na hindi mo alam ang tunay na kayamanan ay health is wealth. Ha? Pag malusog ang iyong katawan, pwede ka magtrabaho. Ay, di pera yon. Pag malusog ang iyong katawan, pwede ka mag-isip. Subukan mo nga mag-isip na may taning ka na ang buhay. Ay, hindi ka na mag-isip. Huh? Kaya wag niyo pong tipirin ang inyong mga sarili. Mag-ipon kayo, may part ng bahagi ng inyong kita o negosyo, yung 10% ibalik mo sa may-ari ng lahat ng bagay kay Yahweh El Shaddai, yung ikapo. Amen. Pagkatapos yung ikapo, alam mo, ang ganda yung kaibigan ko iwan ko sana ngayon, yung general manager ng PNB Singapore, 3 years kami magkasama. Tinuruan namin lahat ang mga katulong doon paano mag-ipon. Kaya yung mga katulong pag umuwi, Brother Bay, GM, thank you ha. Kasi nakikinig kami doon sa radyo ni General Manager. Dati-dati wala akong naiuwi ng pera. Pero ngayon, tingnan mo naman, isang bandil na pera ang nauwi niya. Kaya nakita ko po na kailangan lang, kung mayroon tinatawag na time management, kailangan mayroon ding financial management. Mayroon ang pinakamalaga, yung physical management. Palapakan natin si El Shaddai, no? Okay. Dadako na tayo sa ating topic, no? Baka saan-saan mapunta yan. Anong sinasabi doon ni Lord? Maliwanag ang sinabi ni Lord na doon kayo mag-impok sa langit ng kayamanan. Sabi ng iba, Brother Bay, paano? Paano ako makapag-impok ng kayamanan sa langit? Ay, madali lang yan eh. Lahat ng iyong mga mabubuting ginagawa, pag-impok yan sa langit. Ang Diyos hindi natutulog. Lahat ng ginagawa ng tao, nakarecord yan sa aklat ng buhay. Pag ikay matulungin, isang pag-iimpok yan ng kayamanan sa langit. Huwag mong gawing biblikal. Yung pong nagbibigay ng pera sa mga mahihirap, di ba, tinapik natin dito, huwag ninyong pahindian ang mga nanghihingi. Pahiramin ninyo ang mga nanghihiram na walang tubo. Bigyan ninyo ang nagugutom, sabi ni Lord. At sabi ni Lord, bigyan niyo ng damit. Painumin niyo ang nauuhaw. Tanong ng mga tao, Panginoon, saan ka naman nauuhaw? Hindi ka naman nauuhaw.
Saan ka namin binigyan ng damit? Saan ka namin pinakain? Ano sabi ni Lord? Nang gawin niyo ito sa pinakahamak niyong kapatid. Hindi niyo sa akin ginawa ito. Hindi niyo sa kanila ginawa, kundi sa akin niyo ginawa ito. Amen? Yan po ang kawang gawa. Number 1, ang kawang gawa, yun po ang actual na pagpapakita mo ng kabutihan. Ha? Huwag kang manghinayang na magbigay doon sa mga nagugutom. No? Yung iba, yan, kaya naghihirap ka kasi tamad ka. Hindi ka na nga nagbigay. Naalala ko ulit yung disciple, nagdadrive ako. Kasi marami akong barya, dami yan. Kasi lahat na madaanan ko, hindi sa pagyayabang, yung mga nadaanan ko sa tulay, pag ako'y tumawid sa tulay, kasi ang ginagawa ko, yung kotse ko, iniiwan ko sa parking lang kasi matraffic. Nagkukuha na lang ako, nagtitrin. Pagtawid mo yan sa tulay, ang dami niya nang palimos po. Ang problema doon, pag nilimusan mong isa, kailangan lahat yan. Kasi nakatingin yung iba eh. Oo. Hindi naman humihingi. Nakatingin, bakit siya binigyan ako hindi? Pag nagbigay ako dyan, lahat yun, bibigyan ko. Yun nandoon sa tulay. Pagtawid mo sa overpass, ang daming mga namamalimos dyan. No? Sabi ng kasama kong preacher, Sir, wag mong bigyan yan. Kasi ginagamit ng sindikato yan. Pambihira ka. Anong ebidensya mong ginagamit ng sindikato yan? Hindi ka na nga nagbigay. Nambibintang ka pa. Ha? Kung ayaw mo magbigay, huwag mong pagbintangan yung tao. Bakit kasalanan ba ng mahirap? Ay yan lang talaga ang paraan nila para mabuhay. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng aking kaibigan na giver. Alam mo, lahat ng tao, Brother Bay, may karapatang mabuhay. Yung mga namamalimos, yung mga nangihingi, wala po silang hinahangad, kundi yung pangkain lang nila at saka yung mabuhay sila. Kaya huwag niyong laitin yung mga mahihirap. Sabi ni Lord, mapalad ang mga aba na wala silang iniintindi, kundi ang kanilang Panginoong Diyos. Di ako galit, ha? Galit ako sa mga taong mapagpaimbabaw. Mga hypocrites. Hindi lahat ng taong religious ay righteous. Tandaan nyo, iba po ang meaning ng religious sa righteous. Hindi ko mo ikaw ay reliyoso, ang daming reliyoso, ang pangit ng ugali. Alam mo ibig sabihin ng righteous man? Righteous means like standing Jesus. Kung ano ang ugali ni Kristo, kung anong ginagawa ni Kristo, yun ang tunang righteous sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit may impeachment sila ngayon? Dahil, bakit kayo Sara nang inaano? Bakit sila? Wala ba silang ginagawang ano? Sa tagal ko na sa media, almost 1988 pa, announcer, broadcaster na kami, alam namin ang lakaran. Yung mga komisyon, kasi sinasabi ko, pag may power, pag may power, may position, may power. Pag may power, may transaction. Pag may transaction, may komisyon. Di ba? Pero salamat, Inday Sara. Alam mo kung bakit? Ginamit lang yon para wake up call. Para gisingin ang taong bayan na singilin ang mga politiko natin. Babantayan sila ngayon ng taong bayan kung saan nila ginamit yung pera ng bayan. Amen po ba? Hindi ako galit kay Inday Sara. Ginamit lang ng Diyos yun. Para
malaman kung ano yung nangyayari. Nung nasa Japan ako, sabi ng hapon, you know, Baisang Des, the most richest politician in the world, Philippine politician. Kahit ang mga Hapon, sa Hapon kumuha ka lang dyan ng corruption. Mas mabuti pang magharakiri sila, magpakamatay, kaysa mabuhay silang nakakahiya. Amen? Bakit sinabi ko ito sa toko? Relevance ito sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Anong ginagawa ng iba? Sa negosyante. May magandang produkto ka, may produkto rin siya, sisirain niya yung produkto ng iba at i-endorse yung kanyang produkto. Amen? Kaya ang nangyayari sa mundong ito magulo. Kasi lahat naghahangad ng pera. Sabi ng iba, Brother Bay, mabuti pa ang pera, ang pera may tao. Ang tao walang pera. Ay, ambot sa inyo. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Woo! Amen! Yan. So, sabi dito sa ating binasa, what does the Bible say about storing up money? Anong sinasabi ng Biblia about storing up money? The Bible teaches, ito na ang Biblia nagsasabi, the Bible teaches that it's possible to wisely save and invest for the future while also being rich toward God by storing up treasure in heaven. Alam niyo ba ang investment? Ay, napakakuan yun. Dapat mamili ka. Saan mo i-invest yung pera mo? O ngayon, bakit ang pera mahalaga sa mundo? Kasi lahat ng gagawin mo sa mundo may kaakibat na pera. Ngayon, binanggit doon na mayroong mga magnanakaw dito sa lupa. Sino yon? Yung mga hindi kanila, inaangkin nila. Ang tawag doon, kurap, magnanakaw. Robbery. Robbery ng bangko. Nang hold up sa mga bahay-bahay. Robbery po yun. Ngayon, ano nangyayari? Bakit pag-intrisan mo yung iba na nagsisikap? Ang problema, ninakawan mo na, pinatay mo pa. Yun ang papasok na doon, sinasabi ng Diyos. Ang dugo ng taong naaapi ay hahanap ng hustisya at ang Diyos ang magpapanagot nito. Amen? Ngayon, tingnan ninyo yung salitang investment. Pag sinabing invest, mayroon kang nakikitang tubo. Tingnan ninyo bakit maraming na-scam? Kasi sa sobrang paghahangad ng pera. Yung mga nagpa 5-6, I'm sorry, pupulutin kayo lahat sa impyerno. Hindi ko kayo binabalaan. Kasi ang nagpa 5-6, alam mo kung ano? Bayad na ang tao
sa kanyang inutang, ang utang niya wala pa ring bawas. Inalipin mo siya hanggang buhay. Amen? Yung mga nagpapatubo ng sobra-sobra, kapatid, dapat magkaroon ka ng contentment sa buhay. Pinakamasaya sa buhay ng tao, yung mayroon kang contentment sa buhay. Kung anong mayroon dyan, thank you, Lord. Amen po ba? Learn to be content. Amen? O ngayon, ano pa? Bakit ayaw ng Diyos yung papel? Kasi kinakain ng tanga. Ay, tanga. Tanga. Amen? O bibigyan ko kayo ng sample. Ha? Ang pinaka-liquid investment in asset, dalawa lang. Ginto. Ha? Yung ginto. Bakit? Hindi pwedeng ngat-ngatin ng tanga yung ginto. Kaya ang mga bansa na maraming ginto, sila ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Kasi yung po mga fiat money na yan, yung mga papel na money, hindi ka pwede mag-imprenta ng pera na walang backup na gold. Ha? Lahat ng bansa po yun. Ha? Lahat ng bansa, depende sa gold asset mo para mag-imprenta ka ng pera mo. Hindi pwedeng magsubra ang pera ng isang bansa na hindi batay doon, back up sa gold. Ha? Amen? O ngayon, kaya ang mga mayayaman, sa halip na ang bilhin nila, itago nila ang pera sa bangko, sa halip na itago nila sa ilalim ng lupa ang mga pera nila na papel, at sa halip doon sa bahay, pag masunog yung bahay, sunog lahat, wala na. No? Sa halip, doon ang mga mayayaman nag-i-invest sa real estate at saka sa ginto. Amen? At yung investment na yan, di mawawala. Bakit sinabi ni Lord, silver and gold is mine. Oh, paano mawala yun? Si Diyos, ang Diyos may-ari niyan. Amen? So nakita na ninyo, alam mo, pag ako magturo, alam ko yun. Kung anong tinuturo ko. No? Kaya tingnan ninyo, yung mga taong akala mo mayabang, ang laki ng mga kwintas, may mga diamond, at mga alam mo doon lang ininvest yung pera nila dahil alam nila dala-dala nila. Pag iniwan mo yan sa bahay, baka mayroong kamag-anak ka doon na magnanakaw, nanakawin yan. Amen po ba? At saka pag gold yung dala mo, pwede mo isanla kahit sang bansa sa buong mundo, pupunta ka doon, uy, tingin nga nung aking kan, how much? Oh, hindi ka magugutom. Amen po ba? Ang sama lang noon na ang daming nagbigay sa aking kwintas na ginto galing Japan. Nung pinagawa ko doon sa pagawaan, nagsara yung pagawaan na wala na yung aking mga ginto. Ha? Nagpagawa pa ako ng singsing, ang daming diamond. Ha? Ay nawala yung pagawaan, yung gumagawa ng alahas. Alam mo ba na-convince ako doon? Kasi umaatin siya, brother, gumagawa ako ng mga alahas. Aba,
Kung yung taong may umaatin na sa gawain, natutukso pa, how much more yung mga taong hindi mo kilala? Kaya don't trust, huwag ka magtiwala sa mga taong hindi mo masyadong kilala. Ha? Kung gusto mo na ma-scam, sige. Dapat maging matalino ka. Amen po ba? Ang bot sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Tingnan nyo ha. Nakita na ninyo yung dalawang pinaka-liquid ito sa real estate. Ang real estate, ang lupa, hindi nananakaw yan. Oo, totoo yun. Yung mga nag-invest nung una sa real estate, ngayon, mayaman sila. Nung ako dumating nung 1988, yan pong Ayala Alabang, kasi mahilig ako magbinta sa real estate talaga ako natuto no? Dati ang per square meter diyan ay 500 pesos per square meter. Ngayon, 20,000 per square meter. Amen? Kumita ka na doon. Iwanan mo mayan, pumunta kasi ba't ibang mga bansa, pagbalik mo ang lupa, nandun pa rin. Amen? Tinuturoan ko lang kayo. Yung lupa at saka ginto, yun ang pinaka-liquid investment, liquid asset. Kasi ang lupa, alam nyo, pag nag-down ang economy ng bansa, hindi po siya nagda-down. Lumilibil lang yan. At pag nag-boom ulit ang economy, sos, Ginoo ko, yung binili mong lupa noon. Mayroon po akong kaibigan na taga Makati, sobrang yaman. No? 5,000 square meter ang lupa niya. Malapit sa Don Bosco. Pagtawid ng mga mall. Tiguang na, pinabibintay yung lupa niya. Tapos, binigay sa akin. Ako ang nagdala. Kaya lang nung time na yon, paalis ako ng Singapore. Itong mga ahente na binigyan ko ng papel, nakalimutan ako. Mga walang hiya rin. Alam mo ba nabili yung lupa? Sabi niya, Brother Ba, yung lupa na yan, 50 pesos lang binili ko yan nung panahon pa yun. Kasi ang Makati ay, dito lahat ay, mga taniman lang, mga lubluban ng kalabaw. Pero, tingnan mo, yung 50 pesos na binili niya, na ibinta ng mahigit 1 bilyon. Yan yung investment. Amen? 1 bilyon. Sabi ni Lord, mag-invest ka sa future, sa langit. Doon sa langit, ang iyong tahanan, lantay na ginto, ang mga doorknob, mga diamond. Ang investment natin sa langit, yung ginagawa ninyo. Ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Yung investment ni Brother Duming, bawat tunog ng kanyang gitara. Ang investment ni Brother Jeffrey, yung kanyang pagtutugtog. Ang investment ko, bawat tayo ako dito, na mayroong answered prayer sa pangangaral ko, mayroon na akong reward sa langit. Amen po ba? Kaya hindi ako nambubula pag ako magtuk. Makinig ka man sa hindi. Kung ayaw mo, umalis ka. Ang importante, mahalaga. Ang mahalaga, importante. May pangaral natin ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen po ba? Ayan. So, anong sinasabi dito ng Panginoon?
What does the Bible say about storing up money? The Bible teaches that it's possible to wisely, sabi wisely, maging matalino ka, save and invest for the future. Ang ginagawa natin, yung binibigay yung love offering, binibigay niyo para sa gawain ng Panginoon, that is the investment to the future. Yung pagtulong din sa inyo kapwa ng mga nangangailangan. Ako ito ang tuwa dito. Noon pa man, ang El Shaddai, ang mabigat pinagagaan. Bakit? Uso dito ang patak-patak. Piso mo, piso ko. No? Kahit yung mga workers na matagal nang wala dito, nagpurgod na matay, kita mo yung mga workers nagpapatak-patak. $20, $20, $100. Pag pinadala doon, sasabihin ng mga kamag-anak, hindi ka nakalimutan ng iyong mga kapatiran sa Hong Kong. Amen po ba? Ha? Akala nyo, hindi ko alam. Mayroong doon, uy, namatay na si ganito yung workers doon sa linggo. Halika, magpatak-patak tayo. Brother Bay, paalam ako ha. Kasi doon sa provincial, oh sige. Ha? Yun namang ayaw magbigay. Yun ang maingay. Oh, hindi ka na nagbigay. Nagchismis ka pa. Tanungin mo yan, nagbigay ka ba? Hindi. Ay, nako, ambot sa inyo. Okay, number 2. What is God's purpose? Ano ang layunin ng Panginoon? What is God's purpose for money? Bakit kailangan natin pera? No money, no honey. Hindi masama ang pera. Ang masama yung kasubrahang. Sobra-sobrang pagmamahal sa pera. Diba? Bakit masama ba ang pera? Hindi ko sinasabing masama ang pera. Ang masama, yung alipin ka ng pera. Huwag kang paalapin sa pera. Si pera lang yan. Pag ikay totoong anak ng Diyos, nako. Okay, sabi dito, sa 1 Timothy 6 verse 10. Ganito ang sinasabi, ha? 1 Timothy verse 6, chapter 6 verse 10. For the love of money is a source of all kinds of evil. Ang masama lang yun nun. For the love of money, ay di ko naman minahal yung money na yan. Kaya tingnan mo yung mga sakim. Papatay sila para magkapera lang. Siraan nila ang kapwa para magkapera lang. Kasi mahal na mahal nila ang pera. Ulitin ko, hindi masama ang pera. Ginagamit yan panggastos para mabuhay ka, maging masaya ka. Pambayad mo, kung gusto mo mag-travel around the world, hindi ka pwede mag-travel kung waray kwarta. Hindi ka pwede pumasok sa mga sikat na restaurant. Hanggang McDo ka lang, kung wala kang pera, hindi ka makapasok sa Starbucks. Amen? Pag wala kang pera, gunit-gunit yung damit mo, yung sapatos mo. Wala kang relo. Aba, ang pera ay nagbibigay ligaya sa tao. Pero yung sobra naman na ipagpapalit mo si Kristo, ang Diyos sa pera, ayan ang masama. Sabi dito, ang pinagmumula ng lahat ng the source of all evil, yung pong pagmamahal sa pera. Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag mo masyadong mahalin yung pera. Sabihin mo rin, ikaw rin. Palabakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Okay. So nakita na po natin. What is the God's purpose? Number 2, for money. According to God's word. Alam mo, idolo kita, Sister Josie.
Kaya wag mo akong masamain kung ginagaya ko yung wording mo, the wordings, no? According to God's word, alam mo, hindi lang Bisaya gumagamit yan. Kailangan yung malinaw yung sinasabi mo. Ayaw ko ng slang. Ang dami, alam mo mga Amerikano, hindi maintindihan yung sinasabi nila. Pero ang Pilipino, the best among the best sa buong mundo. Dahil hindi tayo nagsasalita ng hindi napakalinaw, word for word. Amen? Okay, according to God's word, there are 4 fundamental purposes for money. Ano yung ano yung tinatawag dito? There are 4 fundamental purposes for money. Ano yung 4 na yon? Number 1, to provide for basic needs. Ano yon? Ano ba ang basic needs mo? Yung damit mo. Yung kinakain mo. Hindi ka pwedeng pumunta dito na hubad-hubad. Amen? Hindi ka pwedeng hindi kumain sa buong maghapon. Kaya may tinatawag tayo na prime commodities. Anong prime commodities? Grocery. Pagkain. Kaya mayaman ng mga inchik ang kanilang negosyo, puro prime commodities. Itong mga ibang negosyante, 1D millionaire. Ano yung 1D millionaire? Gusto nila. Isang business lang, yumaman. Sino may-ari ng mga restaurant na napakaganda, napakalakas? Mga inchik. Japanese. Korean. Punta ka sa Pilipinas ngayon, makikita mo yung mga Korean restaurant, Japanese restaurant, Chinese restaurant. Nasaan ang Pilipino? Karinderya. Amen? Kaya alam mo kung bakit ang pinakabangan ng negosyo? Kape. Oy, atin lang ito. Nung umatin ako sa Singapore sa Business Forum, yung taga-Harvard University, sinabi niya, imagine, mayroon bang nagnegosyo ng kape na nalugi? Ayon sa research nila, paggising mo pa lang sa umaga, imaginein mo, more than 5 billion cups of coffee. Isipin mo sa umaga lang yun. Amen? Sabi ko, totoo. Kasi ako, 7 beses ako nagkakape sa buong maghapon. Amen? Parang si Kwan, yung choir natin. Totoo yun. Magkape para magkapera. Amen? Ano yung prime commodities? Damit, pagkain, at bahay, shelter. Ang pinakamasamang investment kung ano? Bibigyan ko ng kwan, luxury car. Sasakyan. Hindi maganda investment yan. Binili mo ngayon 1.5 million, after 1 year, 500,000 na lang yan. Amen? No? Bakit? Ang sasakyan, nasisira. Ang sasakyan, taon-taon may model. Kaya pwede yung sasakyan, kung marami ka talagang pera, sa Japan, ang gusto ng Hapon, after 5 years, ibibinta na nila yung sasakyan kasi after 5 years, nakadesign yan, doon na lilitaw ang mga sira at sasakyan, sira ng sasakyan. No? Kaya kawawa yung mga namimili ng second hand. Lahat ng sakit ng sasakyan nandoon sa iyo. Amen po ba? Para malaman ninyo. No? Amen? Yung prime commodities. Number 2.
Number 2, prime commodities, yan ang unang fundamental. Bakit kailangan natin yung pera? Number 2, to confirm direction, to give to those in need. Para ikaw makatulong din sa mga nangangailangan. Kasi napakasarap po ang pakiramdam ng taong nakatulong ka. Ang ligaya na I cannot express the joy inside in your heart na nakatulong ka. Amen? Yan po isa sa kailangan. Ang pera, binigyan ka ng Diyos ng pera for a purpose, para makatulong ka rin sa mga nangangailangan. Palakpakan natin si Lord. Amen? And number 3, to illustrate God's power. Illustrate God's power, kasi pag may pera ka, may kapangyarihan ka. Ito, kaya ako nagsisikap na gusto ko yumaman eh. Kasi, yung isang kaibigan kong bilyonaryo, tanda mo ito, Brother Bay. Dati ako, mahirap lang. Pinagtatawanan ng mga kaibigan ko, mga kaklase ko, lahat nagtatawa sa akin. At lahat ng sinasabi ko, walang naniniwala. Tingnan mo kung gaano kayaman ang pera, gaano kapangyarihan yung pera. Kahit gaano kaganda yung sasabihin mo, pag mahirap ka, walang maniniwala sa iyo. Pero pag mayaman ka, marami kang pera, kahit wala ka pang sinasabi, naniniwala sila sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, sikapin mo magkapera ka. Yung mga taong nanlalait sa iyo pag nagkapera ka. Amen? Alam mo ba kung ano nangyari sa taong nagsabi na? Ngayon, multi-billionaire. Nagsikap talaga siya. At saka ang kumpanya na ngayon, nakakuha ng kontrata 7 billion, 10 billion, no? Ang tauhan niya, napakarami. Amen? Ulitin ko, hindi masama ang pera. Nagbibigay power sa iyo yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Pang-apat, nagbibigay ng provision sa tao. Ang pera. Kaya doon, sabihin nyo na masama ang pera. Ang pangangaral, two-way. Huwag mo lang yung pangalan, isang side lang. Hindi masama ang pera. Gusto ko rin magkapera. Kayo gusto rin magkapera. Pero huwag kayo maging mukhang pera. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Okay. Number 3, what God's promises about money. What God promises about money. In my God shall supply all your needs, according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Isipin mo. Sabi, buhat sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos. Oh, hindi pala maubos-ubos, hihingi tayo doon. No? Amen? Yan po what God promises about money. At sinabi pa rin ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 9:8, in God is able to make all grace abundant toward you, that you always having all sufficiency in all things may have in abundance
for every good works. Magagawa niya na pasaganain kayo higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen po ba? Amen! Ha? Esther Cindy, inaabangan niyan doon sa pag-uwi niya. Fiesta. Ang kanlubang, pati mga anniversary doon. Dumating na si Doña Cindy. Bakit? Ang daming kanyan doon, nagpapasaya sa mga tao. Ha? Marami talaga yan. Ha? May panlaban ba mga senadora dyan? Kung yan ay, kung yung picture, Sister Cindy. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ito na. Yung 5 minutes kasi, yun yung iniiwan ko lagi na aral. How to save money according to the Bible. Ito na. Ha? Kala nyo financial to. Ha? Okay, how to save money according to the Bible. 5 biblical principles of money management. Money management. Kaya ang pinakamaraming money, si Manny Villar kasi ang pangalan niya Manny. Si Manny Pacquiao kaya mayaman, kompleto. May pera, ang salitang Pacquiao sa Bisaya ay ubus kayo lahat. Uubos lahat yung mga kalaban ni Pacquiao. Kaya Manny Pacquiao. Lahat ng may pangalang Manny, si Manny Pangilinan, sobrang yaman. Kaya palitan na ninyo ang mga pangalan ninyo. Amen? Number one, 5 biblical principles of money management. Number 1, spend less than you earn. Huwag ka gastos ng gastos. Ha? Kung ano yung sahod mo, ang sinturon ay maraming butas para i-adjust. Amen po ba? Huwag kang gagastos higit sa iyong kinikita. Amen? Kung anong mayroon dyan, sabi ko sa inyo, unahin nyo, 10% bigay mo kay Lord. Ang 20% para sa sarili mo, iipon mo yan. O di, 30 na. O, 50% padala mo sa pamilya mo dahil mahal mo yan eh. Ngayon, kung ayaw mo ng 50%, yung 40%, yung 10% may iwan sa iyo, bili mo ng toothpaste, bili mo ng pante, bili mo ng toothbrush, bili mo ng make-up. O yun, masaya na ang buhay. Amen po ba? Number 2, how to save money according to the Bible. Number 2, be wise with debit. Wise, ano yung mga utang? No? Kaya yung credit card, dati-dati, halos lahat sa Pilipinas may credit. Ngayon, ang mga, pag may credit card, umiiwas na yung tao. Wala na kasi matutukso ka dyan sa credit card. Akala mo, ang yaman-yaman. Ito, nung tinignan, 0, wala palang laman. Kayong utang ng utang. Nang higit sa inyong kinikita. Ang utang, pwede yan kung marunong ka magbayad sa tamang panahon. Okay? Okay, number 3. Oops, sandali ha. Alam mo kung bakit? Kasi ako ang nagsulat nito eh. Hindi ko naman pinagawa ko ito eh. Number 3, plan for financial margin because the unexpected will occur. Planuhin mo yung financial margin mo. Kaya financial status mo. Yung iba, ang yabang. Ang ganda ng kotse, hulugan pala. Wala pang ilang buwan na hatak na. Amen po ba? Huwag ka lagi
umasa sa hulugan, mahuhulog ka. Amen? Number 4, set long-term goals because there always a trade-off between the short term and the long term. Amen? Tingnan mo yung long term. Ilang taon na wala dito yung mga British. Ginagamit pa ngayon ng Hong Kong ang mga train. Ginagamit pa lahat ng kwan dito sa Hong Kong. Hayahay. Amen? Amen po ba? Mayroon kasing bagay na long term, yung hindi lang ngayon. Ang isipin natin yung long term. Ganon din yung long term relationship. Na kahit pumuti na ang buhok, kayo pa rin ang asawa mo. Nagtaksil man ang asawa mo, okay, pagbalik mo. Kailan pagbalik, Lord, bakit? Nung bumalik, Lord, gutay-gutay na, wala nang silbi ito, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Oh, last. Last. Give generosity because giving break the power of money. Give generosity because giving break the power of money. Ano yung power of money? Yung pagbibigay, parang hindi mo na pinahalagaan yung, kasi the love of money, the root of all evil, yung demonyo, ginagamit niya yung yung pera. O para mawala yung power ng kapangyarihan, pamigay mo na yan. Amen po ba? O, sabihin mo sa katabi mo, maya, bibigyan kita. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo na kayo. Amen? O, ngayon, may natutunan ba kayo? O, i-share nyo yan sa inyong mga kaibigan. Yung ating video dito. Sipin mo yung video natin, may mga taga-Israel na nanonood sa Japan, sa iba't ibang bansa. Dito sa Hong Kong, dapat i-share sa mga kaibigan nyo. Okay, taas ang kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aralin, sa salita mo na aming natutunan, naway may sa buhay namin ito, upang malaman namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, at dapat kami mag-impok, mag-invest doon sa heaven, sa kaharian mo. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, lahat na. Kaya't ika'y sasambahin, paningin man ay magiging Jesus. Kahit may suliranin man, kahit ang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan Di ka nagkulang, Biyaya mo sa akin laging laan. ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Kahit Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon Pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man.
Yes, O Lord. Kahit kailan, Panginoon, Ikaw ang Diyos na kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Higit sapat ang iyong mga biyaya at mga pagpapala sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Patuloy pong pagpalain ang mga kapatid namin sa Wednesday group, ang mga workers, choir and band, ganoon po lahat ng mga nanonood, nakikinig. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang iyong gawain dito sa Hong Kong, Monday to Sunday. Ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen! God bless you all. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Puno awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang-araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Nagtimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at tatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Wednesday. See you tomorrow.